Breaking news, panalo na si Eman Bacosa by TKO sa round 4. Sa round 2 pa lang, 3 beses nang binilangan ang kalaban niya na Indonesian. Base sa skills mga boss, walang panama talaga itong Indonesian. Mas malaki si Eman at mas malakas din ang kanyang patama. Pero matibay din itong Indonesian dahil nakaabot pa hanggang round 4. Tumiklop na sa corner dahil hindi niya makayanan ang lakas ni Eman. Habang lumalaban si Eman mga boss, panay flying kiss kay Jillian Ward. Kasama si Jillian Ward sa laban ni Eman ngayon. Kaya inspired si Eman mga boss, talagang tinodo ang lakas. Tuwang-tuwa naman si Jillian Ward sa panalo ni Eman at napayakap pa sa kanyang ina. Talagang paldo si Eman Bacosa kay Jillian Ward mga boss, napakatindi. Kaya ngayon nag-improve na ang kartada ni Eman Bacosa mga boss. Impressive ang kanyang panalo by TKO sa round 4. Sa iba pang balita, ng hinayang si Timothy Bradley kay Tank Davis. Sinasayang daw ni Tank Davis ang kanyang prime ngayon dahil hindi siya mag-take ng risk. Hindi siya lumalaban sa mga bigating pangalan sa lightweight at super lightweight. Kung tignan ang mga nakalaban ni Davis, hindi pa niya nakaharap si Devin Haney, Shakur Stevenson at si Teofimo Lopez. Kahit si Rolando Romero, hindi pa nakalaban ni Davis. Kahit may alitan si Timothy Bradley at Tank Davis, nangihinayang pa rin siya sa karera ni Davis ngayon. Dahil si Davis lang daw ang tumalo kay Ryan Garcia by TKO. Si Davis lang ang tumalo kay Mario Barrios by TKO. Kaya sayang daw ang kanyang prime dahil hindi pa lumalaban sa mga malalakas na champion. Yung panalo ni Tank Davis kay Ryan Garcia, hindi pa siya masyadong binigyan ng credit dahil na-drain ang katawan ni Garcia sa laban na yon. Nagdemand pa ng rehydration clause si Tank Davis. Ang huling laban pa niya kay Lamont Roach natapos sa tabla. Naging controversial pa. Maraming expert ang nagsasabi na dapat natalo doon si Tank Davis, lalo na kung binilangan ang kanyang knockdown. Sa iba pang balita, batikang trainer na si Robert Garcia. Papanoorin pa rin naman daw ito ng mga tao dahil kilala ang dalawang legend. Pero hindi na raw tayo mag-expect ng magandang laban mula sa kanila. Dahil ngayon pa lang parehas na silang panalo. Kikita ng milyones sa kanilang edad na 49 at 47. Kung ano raw ang nakita natin sa kanilang unang laban, ganun pa rin daw ang makita natin ngayon. Kung dati mabilis pa si Manny Pacquiao at mabilis si Floyd Mayweather, yung kanilang estilo ganun pa rin pero mas mabagal na. Pero naniniwala pa rin si Robert Garcia na lamang pa rin si Floyd Mayweather. Lalo na sa kanilang edad ngayon, mas pabor kay Mayweather ang kanyang estilo dahil outboxer at technical. Samantala si Manny Pacquiao, dinodomina niya ang kalaban sa pagiging agresibo at pagbato ng maraming suntok. So kung hindi na magawa ni Manny Pacquiao yung aggressiveness, footwork at maraming suntok, baka hindi na niya kayang idomina ang kalaban. Kaya maging bentay raw ni Mayweather ang kanyang estilo ngayon kahit may edad na. Dahil kilala si Mayweather na counter puncher, outboxer at defensive fighter. Kaya mas pabor sa kanyang edad ang kanyang estilo. Kaya abangan na lang natin yan mga boss. Tingin ko nakadepende yan sa kanilang kondisyon. Kung parehas maganda ang kanilang kondisyon, magbibigay pa rin ng swabing laban.